Sa huli nating kwento ng mainis ang master ni Lee Jun sa kanya nang biniro siya ng kanyang disipulo. Habang nanatiling nagpapahinga sa damuhan may tumawag kay Lee Jun na nakakuha ng kanyang atensyon na nandito lang pala siya. Dumating ang guro niya na si Chok Hyungjin na nakangiti sa ating bida, at sinabi ni Lee Jun sa guro na nagpapahinga lang siya ng kaunti para maiwasan na din ang ibang mga guro. Iniabot ni Chok Hyungjin ang binili nitong delataang inumin para sa kanyang estudyante na tinatanong kung masaya ba ang klase niya. Nagpasalamat naman si Lee Jun sa binigay ng guro na inumin at masayang tumugon na masaya ang lahat ng klase niya, at bukod doon ay may natutunan din siya bawat oras. Tumabi ang guro malapit kay Lee Jun at tinanong na papagod ba ang ating bida, at wika pa ng guro na sa tingin niya na kaya niya nang sanayin ang 10-step divine feast ng mag-isa. Habang umiinom ay hindi sumang-ayon sa sinabi ng guro, at pinahayag niya na para sa isang tulad niya na hindi namana ang dugo ng kanilang angkan, na ang pag-aaral ng martial arts na tinuturo sa paaralan ay mahalaga at yun ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa hindi pag-aaral ng anuman. Hindi naman inaasahan ng guro sa naturang sagot ng estudyante, nagkataon na aalukin na sana siya ng guro na si Chok Hyungjin na sumama sa kanilang angkan subalit, napahinto siya nang dumating naman agad ang mga guro na tinakasan ni Lee Jun mula sa faculty office na sumisigaw para hanapin ang ating bida. Sinilip nila ang 3 guro sa itaas na patuloy pa din na nagtatalo, hindi naman ito inaasahan ng ating bida na matuntun agad ng mga guro ang lugar kung saan siya nagpapahinga. Bago pa man siya makita ng 3 guro ay nagsimula na si Lee Jun na tumakbo papalayo upang hindi siya makita at bago siya umalis ay nagpaalam siya kay Chok Hyungjin, at ngumiti na lang ang guro na sinabing magkikita na lang sila sa klase. Nakalayo na ang ating bida na nilagay ang kamay sa noo at tumingala sa kung saan, naaakit pala ng asul na kalangitan ang kanyang atensyon sa itaas ng gusali ng paaralan. Nakangiting masaya si Lee Jun kung gaano kaganda ang panahon ngayon. Makalipas ang ilang sandali bumalik naman ang eksena sa gate portal sa loob ng desyerto, nahuli ng ating bida ang umaapoy na fox na hinawakan sa lalamunan nito. Sinimulan gamitin ng ating bida ang kanyang bagong kasanayan na Blood Breath Demonic Magic Skill para sipsipin ang magic ng kaawa-awang nilalang, na naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Nang maubos na ang lahat ng magic sa nagniningas na fox ay binitawan na ni Lee Jun ang halimaw na may bahid ng sariling dugo, ang buhangin. Lumitaw ang sistema na inaabisuhan siya na nasipsip niya ang maliit na halaga ng magic energy gamit ang kanyang skill, na nagpataas ng 1 puntos ng kanyang stamina. Habang tinitingnan niya ang kanyang stats ay napagtanto ng ating bida na kahit namatay na ang boss na Blue Fox, ay mabuti na lang patuloy pa din ang ibang halimaw na mag-respawn sa lugar. At dahil doon ay nagpapasalamat si Lee Jun na madalas siya makapunta sa loob ng gate portal ng school para lang magsanay, at makikita sa likuran niya ang resulta na kanyang pagsasanay na may 12 ng mga bangkay ng mga pulang fox. Gayunpaman, nakatingin sa ibaba na nag-iisip ang ating bida na ang mga gantimpala na binibigay ay karaniwang mababa na lang, maliban doon simula nang mapatay niya ang boss ay wala nang kahit isang mana stone ang lumilitaw. Lumingon siya sa kanyang master sa likuran na inoobserbahan siya para tanungin kung i-absorb na niya ang mana stone na nakuha nila sa Blue Fox. Tinupi ng master ang kanyang pamaypay at tiningnan ng seryoso ang disipulo na sinabing huwag na dahil nagbago ang kanyang pasya. Hindi inaakala ng master na mabilis ang paglaki ng kanyang disipulo kaya naisipan niya na magsusugal sila, at tinanong naman ng kanyang disipulo kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng master sa kanyang disipulo kung nakikita niya ba ang mga hindi dalisay na enerhiya na lumulutang sa loob ng gate na desyerto, at tinanong kung hindi ba siya curious kung ano ang mangyayari kapag hinigop niya ang mga enerhiya gamit ang kanyang Blood Breath Demonic Skill. Naguguluhan naman si Lee Jun kung maaari ba talagang masisipsip ang bagay na yon, at tiningnan niya ang mga maraming enerhiya na lumulutang sa desyerto na ang dami ng magic energy na lumabas mula sa isang gate ay napakalaki, at kung ma-absorb niya ang mga ito ay yun mismo ay isang panlunas sa lahat sa kung ano ang kailangan niya. Hinaplos ng master ang kanyang balbas at sa palagay niya na magiging imposible ito kung gagamitin niya lang ng mag-isa ang Blood Breath Demonic Skill ngunit, dahil mayroon din siyang Origin Divine Skill ay sulit talaga ito na subukan. Gayunpaman, ang katawan ni Lee Jun ay puspos na ng energy na hinigop niya mula sa mga halimaw, at kung susubukan niyang sumipsip ng malaking halaga ng enerhiya sa estado niya ngayon ay may 70% na posibilidad na siya ay magkasakit. Tinanong ng master niya ang kanyang disipulo na malalim na napapaisip kung gusto niya pa ba itong susubukan.
Kahit walang katiyakan na magtatagumpay ang ating bida ay walang alinlangan na tumugon siya sa kanyang master, at dahil malayo na ang narating niya ay hindi yun dahilan para hindi niya ito susubukan. Makalipas ang ilang sandali ay umupo na siya sa buhangin at sinimulan ng higupin ang mga hindi purong enerhiya sa loob ng dungeon gate. Lumitaw ang kanyang sistema na nagsasaad na naabsorb niya na ang maliit na halaga ng magic energy gamit ang kanyang blood breath demonic skill, at sumunod na lumitaw ang notifikasyon na naabot niya na ang 4-star na ang skill na blood breath demonic. Habang patuloy na hinihigop ni Legion ang malaking halaga ng enerhiya, lumitaw ang sunod na notifikasyon na nagsasaad na naabot na ng origin divine skill niya ang 4-star, at hindi nagtagal ay sumunod na lumitaw ang 5 notifikasyon na ang kanyang stats na stamina, physique, strength, agility at pati na ang willpower ay umabot na sa rurok nito. At malinaw sa mukha ng ating bida na hindi siya komportable at malapit na niya marating ang kanyang limitasyon. Habang pinagmamasdan naman ng kanyang master ang disipulo nito na nagko-cultivate kasabay ang paghihigop ng malaking enerhiya sa paligid, ay naisip niya na noong una niya makita ang ating bida na first time gamitin ang origin divine skill ay hindi siya sigurado kung mahuhulog ba ito sa estado ng chi deviation. Hindi maitago ng master ang masabik sa resulta na mapapagtagumpayan ng kanyang disipulo na malampasan ang limitasyon ng first-rate wall. Maya-maya pa ay dinilat na ni Legion ang kanyang mga mata na naglalabas ng asul na enerhiya. At gulat na nakatingin siya sa kanang kamay niya na sinisipsip ang huling hindi dalisay na enerhiya na kumakalat sa paligid, tiningnan niya ang desyerto at wala nang natitira pang unpure energy sa lugar. Napahiga ang ating bida sa sobrang pagod, at lumapit naman ang master nito sa kanya para tanungin kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Tumugon ang disipulo na parang pakiramdam niya ay bumalik siya mula sa pagkamatay, at nagpakita naman siya kaagad ng ngiti sa kanyang master nang sabihan siya nito na dahil sumasagot pa siya pabalik ay siguradong ayos lang siya at hindi nahulog sa chi deviation. Sunod-sunod pa din ang mga paglitaw ng notification sa ating bida matapos niya mapagtagumpayan itong sipsipin ang lahat ng enerhiya, at higit pa doon ay malampasan din ang limitasyon ng first-rate wall. Kahit na patuloy niyang isinasara ang mga notification ay walang katapusan nito sa paningin niya na lumalabas, subalit may isang notification ang nakakuha ng kanyang atensyon. At ang notification na yun ay siya ang naging owner ng Blue Fox Nest, pinindot niya ang titulo na yun para sa karagdagang mga detalye at nang mabasa niya ito ay meron siyang pribilehiyo na magkaroon ng Baby Blue Fox at gate ownership. Mukhang nalilito pa rin ang ating bida at pilit na inuunawa ang titulo na ito, dahil wala pa siyang naririnig na ganitong kaso noon na pwedeng maging owner ng gate ang isang tao. May narinig siyang pag-ungol malapit sa kanya, at tinanong ni Legion ang kanyang master kung siya ba ang gumawa ng gayong ingay, na naging dahilan para magalit ang kanyang master at sinabihan ang kanyang disipulo na lumingon siya sa kanyang likuran. Paglingon niya ay may isang maliit na kulay asul na nilalang ang nakaabang sa kanya. Nang makita niya ito, kaagad na lumaki ang mata ni Legion sa pagkamangha. At ang nilalang na yon ay ang Baby Blue Fox na may 6 na buntot na nilalabas ang dila na parang tutang aso na masayang nakatingin sa kanyang panibagong amo, hindi din naman mapigilan ang sarili ng ating bida na sabihan itong sobrang cute. Kinuha ni Legion ang Baby Blue Fox at sa tingin niya ito ang sinasaad na ibig sabihin ng sistema na pribilehiyo na Baby Blue Fox, samantala sinabi naman ng master na ito ay magiging maasahang pinagmumulan ng kapangyarihan kapag ito ay lumaki na at maaabot ang antas ng 10 buntot nito. Namuti naman ang mata ng ating bida sa sinabi ng master nito at napaisip kung ang cute na maliit na nilalang na ito ay magiging ganoon na lamang pag lumaki. Iminungkahi ng master niya na itong Baby Blue Fox ay dapat niyang bigyan ng sariling pangalan, at sa sobrang galak ay napangalanan niya ito kaagad na Bluey. Tinanong ng master niya kung hanggang doon na lang ba ang pinakamagandang maipapangalan niya sa baby na halimaw. Tiningnan ni Legion ang Baby Blue Fox na bagay sa kanya ang pangalan na yun at mukha naman itong cute. Umiling-iling naman ang Baby Blue Fox sa master ni Legion na parang hindi niya nagugustuhan ang binigay na pangalan ng kanyang bagong amo. Walang magawa ang master sa baby na halimaw sa naturang binigay na pangalan ng kanyang disipulo, kaya napapaypay na lang ito sa sarili niya. Matamis na ngiti naman siyang tumingin sa kanyang master kung sumasang-ayon ba siya sa binigay nitong pangalan. At dahil siya ang owner ay sinabi ng master niya na tawagin na lang niya ito sa pangalan na ayon sa gusto niya. Masayang dinikit ni Legion ang bagong alaga nito sa pisngi niya at sa tingin niya na gustong-gusto nito ang pangalan na binigay niya sa kanya. Subalit kabaliktaran naman ang reaksyon ang makikita sa mukha ng bago niyang alaga na hindi nasisiyahan sa pangalan na ibinigay sa kanya.
at ang baby blue fox ay walang magawa kundi maiyak-iyak at tanggapin na lang ang pangalan na binigay sa kanya kahit labag sa loob ng halimaw. Dumako muli ang eksena sa loob ng school campus, may mga kamay ang maingat na pinupunasan ang alaga nitong halaman. At ang may-ari ng halaman na yun ay walang iba kundi ang chairman ng school campus. Mabilis na bumukas ang pintuan ng kanyang opisina, at lumitaw ang kanyang sekretarya na natataranta na sinasabihan ng chairman na meron silang problema. Tinanong ng chairman sa kanyang sekretarya kung ano ang problema na yon. Kaagad na inulat ng babae na ang gate portal sa basement ng paaralan na Blue Fox Nest ay nai-clear na. Kaagad na tumungo ang dalawa sa basement at nakita nila ang pintuan na may punit-punit na talisman sa sahig. Lumapit ang chairman sa talisman na nasira, at pinulot ito at hindi niya ubos maisip na masisira ang nilapat nilang 5-element seal sa pintuan. Ang 5-element seal na yun ay ang malakas na bitag na ipinagmamalaki ng The Divine Skill G family, at sa kabila ng pagiging amplification technique ng 5-element seal ay hindi ito kayang matatigas gamit lang ang lakas. Nababahalang reaksyon na sinabi ng chairman sa kanyang sekretarya na sisilipan niya ang mismong loob ng gate. Binuksan na ng chairman ang pintuan ng basement, at sa isang paghakbang niya pa lamang sa loob ng silid, ay lumitaw kaagad ang sarili niyang sistema sa harapan niya. Inabisuhan siya ng kanyang sistema na may iba nang nagmamay-ari ng Blue Fox Nest, at ang mga outsiders ay walang permiso sa may-ari para sila ay makapasok. Nagulantang naman ang chairman at hindi niya inaasahan na meron na palang may nagmamay-ari ng gate portal. Tinawag niya ang kanyang sekretarya na kaagad din na tumugon ng babae, at sinabi ng chairman na gawin niya ang makakaya niya para lang mahanap kung sino man ang nakapag-clear ng gate na yun. Kinalaunan, sumapit na ang kadiliman ng gabi na pinaliliwanagan ng maliwanag na buwan ang mga gusali sa paaralan. Malalim na napapaisip ang ating bida sa loob ng kanyang dormitoryo, at tinanong niya ang kanyang master kung sa tingin niya ay sapat na ito. Tumugon ang master sa kanya na hindi ito isang magandang pagpipilian, kaya napakuyom si Lee Jun sa pagkadismaya. At ang pinag-uusapan nilang dalawa kung pwede ng ating bida ilagay ang alaga nitong halimaw sa ilalim ng lamesa sa loob ng kanyang room, para lagi niya itong nakikita. Napansin naman ng master na halatang ang disipulo niya ay hindi pa nakapag-alaga ng hayop dati, at parang tinamaan si Lee Jun sa mga sinabi ng master nito. Sinabi ng master niya na ang mga beast katulad ng alaga niya ngayon ay para sa labas lamang, at pagkatapos ay tumingin siya sa kama ni Lee Jun at iminungkahi na pwede na siguro ang alaga niya doon. Kaagad naman na tumungo ang alaga niya na si Bluey sa kama ng ating bida, at sa pinapakita ng alaga nito sa kanila ay parang nagustuhan niya ito. Habang tinitingnan nila si Bluey ay masaya naman ang ating bida dahil sa wakas ay nakapili na din ang alaga nito sa kung saan siya komportableng manatili. Pinagmasdan naman ng master niya ang kanyang disipulo, at napapansin niya ito na masaya pa rin kahit siya na lang ang mag-isa sa buhay at dahil nagkaroon siya ng alaga ay mas lalo pa siyang sumaya. Iniisip niya ang mga pinagdaanan sa buhay ng kanyang disipulo na kahit matapos mabigong magtagumpayan ang bloodline nila, at iwanan ang kanyang pamilya, at pati na talikuran ng mga taong nakapaligid sa kanya, ay natural na umitim ang puso ng kanyang disipulo. At sa kabila ng lahat kahit na bigla siyang nakakuha ng lakas, ay nag-effort pa rin ang kanyang disipulo na magmukhang maliwanag at may natitira pa din na pagmamahal kahit papaano sa puso niya sa ibang bagay. Muli niyang inobserbahan ang kanyang kasalukuyang disipulo, habang pinipilit nito na bigyan siya ng kiss ng kanyang bagong alaga. Napagtanto ng master niya na kung titingnan niya ang kanyang disipulo ay hindi naman niya siguro ito hahayaan na masira ang sarili para lang sa kanyang paghihiganti. Kaya napaisip na lang ang master niya na ito ay mas maganda kaysa sa pagiging isang halimaw na naghahanap ng paghihiganti tulad ng naging una niyang disipulo. Matapos ang ilang sandali ay nakatulog na si Bluey sa paulit-ulit na paghaplos ng balahibo nito ng kanyang bagong amo. Tiningnan ni Lee Jun ang alaga na matiwasay na natutulog at sobrang komportable pa sa kanya. Binitawan niya na ang pagkakahawak sa alaga dahil meron pa siyang isang bagay na natitirang gagawin bago magpahinga. Naglabas siya ng maliit na enerhiya sa kanang kamay niya at tiningnan ito. Napansin niya na pagkatapos ng pagbabago ay ang sisidlan na nag-iimbak ng kanyang panloob na chi ay lumaki, at maliban pa dun ang daloy ng chi sa buo niyang katawan ay na-unblock din. Tiyak na nararamdaman niya na lumalakas siya ngunit, kung sa mga tuntunin ng mga numero ng kanyang stats ay gusto niya malaman kung gaano siya nagbago. Maya-maya pa ay lumaki na lang ang kanyang mga mata sa pagkabigla at bahagyang napasigaw na parang may isang bagay na hindi niya talaga ito inaasahan.
Lumitaw naman ang master sa likuran at tinanong ang kanyang disipulo kung ano ang problema. Napasigaw na lang ang disipulo niya sa sobrang hindi makapaniwala, at tinuro ang stats nito sa kanyang master na kung ano ito. Maliban sa kanyang basic na impormasyon ay ang kumuha talaga ng kanyang atensyon, ay ang limitasyon ng kanyang stats na umabot sa 300 na dati ay nasa 100 lang. At sa pagkakatanda ng ating bida na ayon sa alam niya ang AA Class Awakeners ay ang kanilang maximum stats value ay umaabot sa 300 ang limitasyon, at iyon ay ang halaga para sa tinatawag na 5 kings na tumutukoy sa mga patriarka ng bawat angka ng pamilya. Napahawak na lamang si Lee Jun sa kanyang dibdib na malakas na tumitibok-tibok at hindi siya makapaniwala na ang stats niya ay pareho ang max na limitasyon ng halaga tulad ng mga leader ng pamilya. Na-imagine niya ang kanyang sarili na nasa ibaba ng 5 kings na ang ibig sabihin lang nito kung pag-iigihan niya pa niya ito ng mabuti ay maaari siyang maging kapantay katulad ng 5 kings. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang tawagin siya ng kanyang master para sabihin na ilagay na ang mga nalikom niyang puntos at mabilis na itaas ang kanyang tech tree. Pumunta siya sa seksyon ng kanyang sistema sa napili niyang titulo, at makikita na may naipon siyang 2,400,000 tech tree points, at meron siyang 3 opsyon na pagpipilian. Ang isa ay Hermit Companion of Nature, ang pangalawa ay Wagong Reigning Steps, at ang pangatlo ay ang stats na Strength plus 15 na kung saan pwede niya ilagay ang mga puntos na yon. Napasabi na lang si Lee Jun na kung mas maraming puntos ay mas maraming problema, kaya naisipan na lang niya na unahin na i-max ang Wagong Reigning Steps. Binigyan naman siya ng payo ng master na kung isaalang-alang ang kalagayan ng kanyang katawan, at kahit matutunan niya ang Reigning Steps ngayon ay masisira lang ito, at iminungkahi niya na unahin na lang muna niyang pataasin ang Hermit at ang stats niya. Nagdududa naman si Lee Jun sa kanyang master na inisip kung gaano ka hindi kapanipaniwala ang Reigning Steps na yun para sa master niya upang patuloy ito na humindi. Napangiti na lang ang ating bida sa pagka-curious at parang may binabalak ito na gagawin. Mabilis siyang sumigaw sabay itinuro ang daliri nito sa ibang direksyon at sumigaw sa master niya na tingnan niya doon. Tiningnan naman ng master niya iyon, at lumingon ito pabalik sa disipulo niya na nakataas ang kilay na kung ano ang dapat niyang titingnan. At sa pagkakataon na yun ay na-i-max na ni Lee Jun ang puntos sa Reigning Steps. Lumitaw ang panibagong sistema at dahil na-i-max niya na iyon ay nabuksan niya ang panibagong artikulo, at na-unlock niya ang The Endless Spear Technique. Pumikit si Lee Jun sabay tinakpan ang 2 tenga niya ng daliri dahil inaasahan niya na labis-labis na magagalit ang kanyang master sa ginawa niya ngayon. Subalit, nagtataka siya kung bakit walang nangyayari at hindi man lang nagalit ang master nito sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang master sa tabi, at tinanong sa kanya kung hindi niya ba siya nito papagalitan sa ginawa niya. Bigla na lang napahalakhak ang master at sinabi na alam na niya ang gagawin nito, at sa likas niyang kabutihan na isa pang napakatalino na master ay una nilang dapat malaman ang personalidad ng kanilang mga hangal na disipulo. Hindi naman inaasahan ni Lee Jun ang naturang sasabihin ng master nito sa kanya. At maya-maya pa ay lumitaw ang sistema na nag-aabiso sa ating bida na hindi niya pa sa ngayon magagamit ang Reigning Steps, at magagamit niya lang ito kapag lumampas na ang kanyang stats sa 300 puntos na limitasyon pati na ang kanyang internal chi. Gulat na hinawakan ng ating bida ang kanyang sistema, habang ang master niya ay hindi mapigilan na humagikik na inubos niya lang ang mga puntos na iyon ng walang dahilan, kaya napasigaw na lang si Lee Jun sa pagkadismaya na sinabing hindi ito posible. Sumikat na ang araw sa umaga, na naliliwanagan ang buong gusali ng school campus. Nagising na ang ating bida at nagsimulang inunat ang buong niyang katawan, binuksan niya ang kanyang sistema at napahikab siya dahil nakatulog siya ng maayos habang katabi ang alaga niya na si Bluey. Sinilip niya ang kanyang sistema at makikita na nauwi ito sa The Companion of Nature stat na nailapat na sa kanya, kaya nagkaroon siya ng karagdagang 20% sa pagkakaugnay ng lahat ng mga katangian, at kasama na din ang Mother Nature's blessing. At ang nangyari kagabi ay tinaasa niya ang mga stats niya tulad ng iniutos ng kanyang master. Kaagad naman siyang napaisip na sa tingin niya ay parang may nakakalimutan siya, at nang maalala niya na ito, kaagad siyang lumingon sa alaga na si Bluey na tila parang nanghihina. Humingi siya ng paumanhin sa alaga dahil nakalimutan niya itong bilhan ng pagkain, at dahil baby pa lang ito ay sa tingin niya ay kinakailangan niya ng gatas ngayon. Agad-agad siyang kumilos at tumungo sa aparador upang kumuha ng jacket dahil kailangan niyang lumabas para bumili ng gatas para sa alaga.
Kahit nanghihina pa ay sumunod ang alaga niya na si Bluey na ayaw humiwalay sa amo nito. Binuhat niya ang alaga at naiintindihan niya na ayaw nitong humiwalay sa kanya at gustong sumama sa labas. Nakapagsuot na ng damit ang ating bida na nilalagay ang alaga nito sa loob ng kanyang jacket. May pumindot ng kanyang doorbell sa unit ng kanyang dormitoryo na kaagad naman niyang napansin. Tinago niya sa loob ng jacket ang alaga na nagtataka kung sino ang bibisita sa kanya ng ganitong oras na sobrang aga, kaya sinilip niya ito sa peephole ng pinto at tinanong ang tao na nasa labas ng kanyang pintuan kung sino siya. Sinilip niya ang babae na sinasabing siya ang sekretarya ng chairman sa paaralan at tinatanong kung siya ba ang nagngangalang Lee Jun. Binuksan niya ang pinto, at sinabi na siya si Lee Jun at tinanong sa sekretarya kung ano ang meron at kung ano ang problema. Kalmadong sinabi ng sekretarya sa kanya na nais siyang makita ng chairman ng paaralan. Laking gulat ng ating bida at parang alam niya na ang dahilan sa pagpapatawag nito sa kanya. Lumingon siya sa direksyon ng kanyang master at bumulong na malamang na pinatatawag siya tungkol sa gate ng basement ng paaralan, at tumugon naman ang master na ito ay malamang, at saka naisipan ni Lee Jun na hindi na kailangan makipagkita pa sa chairman. Tumanggi siya sa sekretarya na hindi siya makakasama sa kanya papunta sa chairman ngayon dahil meron siyang napaka-importanteng business na kailangan niyang asikasuhin. Tumingin ang sekretarya sa kanya na may nababahalang tingin, at sinabi na kailangan niya lang maglaan ng ilang mga minuto. Mukha naman siyang naaawa sa sekretarya at sa tingin niya na hindi siya lulubayan nito kung hindi siya pupunta. Kaya pumayag na lang si Lee Jun na sumama sa kanya at dahil sa sagot ng ating bida ay nagpakita ng matamis na ngiti ang sekretarya sa kanya, at sa halip ay bago siya sumama sa kanya patungo sa opisina ng chairman ay magalang niyang sinabi sa sekretarya kung maaari ba siyang bilhan nito ng gatas sa labas.